Thank you very much. Pero, ang ganda, grabe. 14th century. Ibang Senate House ang napuntahan mo lang. Nakapag-primer ko kami. Discount for the Filipinos, yeah? Ah. And you have some. Welcome back to my channel and welcome to Prague. Yes, I am in Prague right now. 3:45 and it's September 17. Kaka-check-in lang namin and kakatapos ko lang maligo because 20 hours yung biyahe namin. Total, kasama yung layover namin sa Taiwan. Hindi ako nag-vlog kasi na-mention ko na to so many times in my short videos and I think sa mga dati kong videos. This is a sponsored trip. Thank you so much to BDO, Czech Tourism, and China Airlines for bringing Dun the Builder and I in Central Europe. I'm so happy, Diyos ko. Pagod na pagod kasi ako, pero naalala ko, gagawa lang ako ng intro, pero hindi ako masyado makakapag-vlog kasi ang requirement sa akin is a reel. So, ever since lumipad kami kahapon, nag-videos ako. Short video, yung vertical. Hindi ko alam paano atake gagawin ko. Gusto kong i-YouTube video, pero hirap na hirap ako. I'll try my best to still vlog this whole trip. We're gonna be in Prague for 5 days. 1 day lang naman yung trabaho ko. Well, technically, yung flight namin, I had to feature yung experience namin with China Airlines. And then, meron silang pinrepare na city tour for us tomorrow, yung Czech Tourism. And itong hotel na they booked for us, it's a really, really beautiful hotel. I-room tour ko kayo after kong kumuda. Naliligo lang si Don the Builder, right? Tapos, yun, tomorrow yung aming city tour that I have to film. Tapos, wala na. Yan lang yung trabaho ko. Pero, we're gonna stay here for a total of 14 pa o 15 days. 5 days in Prague. Next is Budapest. Tapos, sunod, Vienna. So, yun ang ating Central Europe trip. Anyways, ayan ang kanilang pa-welcome sa aming room. Thank you very much. This is our hotel, Almanac X Alcron in Prague. Pakita ko na sa inyo yung view natin dahil nandito na rin naman tayo. Parang painting. Very big bintana. Paparamdam pa yung Amsterdam. Yan, Little Amsterdam. This is our room. Very, very beautiful. This is the deluxe king room. Medyo makalat na, sorry. Kanina aesthetic to eh. Ayan. Pahingang-pahinga na kami talaga. Kasi 7:35 AM kami dumating dito. Teka, itour ko nga muna kayo. Dito ang napakagandang closet. Color green. I'm so happy. It's very aesthetic. With the vault. Mga mare, meron ako empty maleta. Sa loob niyan ay isa pang maleta. Just in case, alam niyo na, nasa Europe tayo. Mahirap tanggihan ang mga bagay-bagay. Very big mirror for my OOTDs. Nagpantulog muna ako kasi gusto ko nga magpahinga. Kasi hindi ko pa alam kung anong outfit. Very aesthetic na banyo. The toilet is black. Ang aesthetic dito kanina, hindi pa makalat. Yeah, very simple lang but very aesthetic. There you go. Yung binook nila sa amin ay 3 nights. Medyo may kamahalan siya kasi nga ang ganda ng location. Tapos deluxe room nga yung binook nila. Nag-book ako, dito na lang din ng additional 2 more nights para hindi na kami lilipat. Ang binook ko, yung pinakamurang room, yung regular room lang. Pero yung last 2 nights namin, yung own booking ko sa booking.com, in-upgrade na rin nila sa deluxe room, which is this one, para hindi na kami lilipat. Tinapat nila dun sa binook ng Czech Tourism for us. So, yay! Mating kami dito 7:35 AM. Sa airport. Meron din kaming transfer na binook ng Czech Tourism for us. So, pagdating namin doon, may nagsundo sa amin. Tapos, before 10 AM, nandito na kami. I tried to ask kung available ang early check-in. Pero, busy. Puno. Hindi available lang ganun kaaga. So, dumiretso na lang kami lumabas. Nag-ikot na kami, nag-brunch na kami. Nakita na namin yung buong Wenceslas Square. We're so tired. It's currently 10 PM ng September 17 sa Pilipinas. Umalis kami kahapon, September 16 ng 2 PM. 32 hours na kaming bumabiyahe and everything. Kaya pagod na talaga kami. So, mag-rest muna kami ngayon and then later, lalabas na lang kami for dinner. It's now 6 o'clock. Nakapagpahinga naman ng konti si Don. Ako ay nag-work. Pagka talaga nag-i-edit, ang bilis ng oras. Now, we're gonna walk lang. Kasi 7 o'clock pa naman didilim. And then, kakain ng dinner. Para hindi naman sayang yung
araw. Saan tayo kain, love? Kantina. Nakita mo sa YouTube. Pero parang nagiging ko nga yun. And yun lang. Sobrang pagod na pagod. Wala akong maichika. May ma-vlog lang. Magpipicture muna ako habang maliwanag. Hindi namin alam paano ang eksena. Ano ba sabi sa pinanood mo? Hindi ko alam. Binigyan kami ng ganito. Ito lang yung alam kong ituro. Pork cutlet and potato. Kaka-intimidate umorder kasi ang haba ng pila. Tapos parang masungit yung tindera. Sabi ko, what to order? Sabi ko, I don't know how to order. Sabi niya, tinugo lang niyang gano'n. Tapos, nahanap ka lang ng table. Order ka lang sa mga stall. And then, sulat nila dito ko in order mo. Ito na yung resibo mo. Ang alat. Sobrang alat. Kaya kailangan natin ng beer. Kumuha ka na kaya ng beer. Anong sinabi mo, love? Parang mabait yun eh. Ngiti sa'yo eh. Can you recommend? Okay. Pero... Ano ko pa eh, pero sabi ko, bahala ka na. Sabi daw niya, hi, what can you recommend? Ano sagot? Sabi, okay. Sabi daw sa napanood ko, dapat iniinom to kasama yung mula. Mas mura yung beer dito kaysa sa tubig. I mean, dito in general sa Prague. Sarap. French test. Ano, kulangan ko pa daw sa lahat ng pala. Tapos na kami. Nakaka-overwhelm dun sa loob. Para kami pumasok sa gera nang hindi namin alam kung ano bang meron sa loob. Para siyang food court. Turo mo lang yung gusto mo and then ilalagay dun sa card and then pag exit mo, kung ano yung mga nakalagay sa card, tsaka ito total. Yun nga lang, yung menu, hindi siya naka-English, kaya ang hirap. Masarap naman. Isa lang in-order namin yung DTV. Mga 1-2 yung kinain namin na isang hiwang pork belly, potatoes, and isang basong beer. Mura ba yun, mahal? Sapat lang. Maglalakad-lakad lang kami ng konti bago umuwi. Guys, ang saya ko kasi ang ganda ng breakfast. Sabi ko nga kay DTV, first time kong maka-experience ng ganitong totoong breakfast. Totoo. Pagka nandito sa Europe, kasi diba normally ang mga breakfast dito, tinatinapay lang. Pastries, ganyan. Dito sa hotel namin, ang laki ng options. I mean, yun yung pinakamalaking options na na-experience ko dito sa Europe. Normally, hindi na kami kumukuha ng breakfast sa hotel kasi hindi nga kami nasarapan. This one, kasama talaga dun sa binook sa amin. Kaya, sabi ko, okay, kainin na lang natin. Tapos may menu, pwede ko umorder. Kasama din siya sa free hotel breakfast. Thank you. Bacon, hash brown. Pwede kong umorder ng mga eggs benedict, mga avotoast, So, juice bar. Tapos ayun siya, oh. Ganun, kadami. Tapos sa likod nun may isa pang table. Ha? Sarap ng beans. Favorite ni Daddy yan. So, ang saya. Thank you so much, Czech Tourism, for booking us here with breakfast. Ay, ang init. Ba't kaya ganito yung lalagyan? Walang hawakan. Sarap. Tapos pwede mo ipa-upgrade sa oat milk. Ay, sinabi ko na ba kung ano gagawin namin today? Sinabi ko sa ibang vlog. Sinabi ko kasing ginagawang content eh. Excuse me, would you like to order the food maybe from our a la carte menu? We're good. It's part of the breakfast as well. Maybe we'll try tomorrow. Thank you. Tingnan mo, pinipilit pa niya kami umorder ng a la carte. 4 na araw pa kami mag-try. Today, yung aking second day of working. So, yung gagawin namin today, baka hindi ko rin masyadong i-vlog. Kasi kailangan kong gawan ng TikTok. Yung tour. Meron kaming city tour organized by the client. Susunduin kami dito ng 10 a.m. and it's now 9:15. Tuntua si DTV sa mga architecture, mga pintuan. Pinapasok niya kami sa pub na traditional. Tapos din-explain niya yung beer na ano nga lang, marbutan agad natin. What's the beer that you had us try again? Kozel. Kozel. Sabi niya that's the only beer that she's drinking. Gold. Means gold. Gold. The animal, gold. 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 Goat.
like sheep, Goat. Goat. G-O-A-T. Goat. The goat that is drinking the beer. Ah, okay. Kozel. Ang sarap. Hindi siya matapang, light lang. So, nilaklak namin yun doon ng mabilis. Na-judge ata niya kami. Pero ang sarap. Sabi niya kasi kanina, sabi namin sa kanya kung gusto namin ng coffee break or something. Aba, nag-beer kami. Kaya pala mukhang Italy na dito, love, no? The vibe is very Italian, ha? Yes, yes. Oh, see, there's gelato again. Italian Renaissance 16th century. 16th century. This object producing Kilros. 16th century. Don the Builder, what is that? We don't know. No, nobody knows usually. Even me, I didn't. Before there were hundreds of measures nobody understood. Okay. So this was the unity of measure. Ah. It was called arm. Okay. If you bought the fabrics, Okay. you could check here. Ah, so wala silang metro before. So they use this. Before meter. Oh, meter. We are talking around 16th century. Oh, you know now, Don the Builder. He likes building things, so that's interesting for him. We're now here at the... Nakakalimutan ko. Ngayon pa nga lang, nakakalimutan ko na yung mga dokumentaryo. Dito yung office of the president daw. Ang daming sinasabi sa akin na information na nakakalimutan ko na-overwhelm ako. Hindi ko alam paano ko gagawin yung voice over ko ng real. Anyway, sumakto kami na mag-change of the guard. Sabi ko nga, na-miss namin to sa London. Although may napanood tayo, love. Saan nga yung napanood natin? Ayun, nandun na sa castle. Yung castle na pinuntahan natin. Hindi sa mismong Buckingham Palace. Na-miss nga natin yun. May experience namin dito. Kaso dalawa lang sila. Hindi yung kaya nun sa London na may mga kabakabayo pa. So, sabi ni Miss Eva, while we're waiting for this to happen, kumukuha na siya ng tickets namin. Panoorin na lang daw muna namin. Marami nang nakaabang. Yung dalawang yun yung mag-change. And then, that is the view of the city. Sobrang ganda. We're now inside. Sobrang ganda, grabe. Built in the 14th century. Historian yarn. Nakikinig ako. Ayan o, ang ganda. Sobra. Usually, pag kami lang ni DTV yung namamasyal, hindi kami pumapasok na masyado pag may mga entrance tickets. Kaya na-appreciate ko talaga kapag meron kaming mga ganito opportunity. Nakaka-amaze paano nila nagawa. Tapos sobrang luma na. So the king had him killed, and the body of the priest was thrown from Charles Bridge into the Valley. Ang dami kong nalalaman. Look at the details. Dito daw nakapwesto ang royal family. Kapag ka-attend sila ng mass, kasi nakakonekto doon sa palace. Kaya pa na ang ganda. Diyan ang kanilang pwesto. Ito yung altar. Sabi, 70% daw ng mga tao dito sa Prague ngayon are already atheist. Kasi communism na sabi. Yun yung effect sa kanila ng communism. Ayaw na nilang maniwala. Pero they respect naman the church. Kasi pinaparusahan yung mga Christian dati. Nung naging communist, hirap mag-explain. Hirap na akong matalino. Ikaw dapat nag-explain. Pero yun, nire-respect daw nila as a structure yung mga church. Pero pinupuntahan na lang nila yung church ngayon para makinig ng mga concert yung mga organ. Pero hindi para makinig sa holy ceremony. Ganun na daw. Tapos yung mga generation natin, hindi na daw nagpapakasal sa church. Yung mga taga dito doon na lang sila sa mga sa west. Oh my gosh, lahat daw itong mga to ay skeleton sa ilalim. Ayan yung mga tombstones. Mostly mga skeleton ng children dahil walang mga gamot pa before. Namamatay na sila. Andito daw sila lahat sa ilalim. It's always who was the donator, a bank or some rich family and so on. Kada isang window may isang artist. Look at that. So beautiful. Hindi ko makita. Pero sana nakita nyo. We're inside the Alchemist workshop. Ang liit. Hindi ko mapapansin. Pero yung bed sobrang liit lang. Yung door, yan liliit. Oh my God, it's so steep. Sorry. Oh, ay, hanggang dyan lang ba? Sure. Oo nga eh. Noong unang panahon daw, nagpupunta sila dito para mag-try na gumawa ng artificial gold using mga kung ano-ano, stones, water, and everything. Kaya yun yung ginagawa ng mga alchemist dito. Dito nila tinatago. Mga swindlers daw. O diba, ang dami ko natututunan. So ito yung mga gamit nila. Ang galing, no? Hindi nakaka-suffocate kahit na walang bintana.
It's very cool. Yan. Kaya ngayon, meron ng mga jewelry stores. Pero ito mga totoong gold na yan. Original Czech jewelry daw. Ganda oh. So right now, you said this is the House of the Senate? Yes, This one. Attend ka na ba ng love? Hearing? Dali na natin tong contractor na. Ibang Senate House ang napuntahan mo, love. Ooh, there's peacock. Beautiful. Hi. Oh, galing ng pet nila dito, peacock. So beautiful. It's a white peacock. Wow. Oh, there is Hello, come here. Albino. Albino pala na peacock. Come here. I wanna see your peacock. Your peacock. Ganda. Renaissance and Baroque. Bili muna kami ng iced coffee. Ito ang pinatry niya sa amin. It's coffee limonada. Very refreshing daw. So we'll see if nabudol tayo or totoong masarap. And I'm gonna get cold brew. Miss Eva, you want coffee? Tikman na natin. No, tam Jo, to je syrup. the syrup. It's Yeah. not coffee. This one? Yeah. This one is sirop. Ah, it's really good. You want one? You want something? Certo. Lierom trošku. Masarap naman. Magara. Jo, okay, just a small one. Okay. To je vlastně... Ah, ito walang lasa. While we're waiting for the tram, merong ganitong market. Today lang daw to. So, sinisilip lang namin. Sana nag-prosecco na lang tayo. Yun. Fruits. Look at the flowers. Beautiful. Daming prosecco, oh. Para siyang sparkling something. No, love? Hi! Now we are gonna go to our lunch spot. One stop only. By the tram. It's now lunchtime and sa Thai restaurant kami dinala. So mukhang kakapagkanin na tayo. Dito daw laging gustong kumain ng mga guests niya na Filipino. Ipupuntahan kasi namin next yung Infant Jesus na church. Doon daw lagi nagpupunta yung mga guests niyang Pilipino. Tapos dito daw lagi gustong kumain. Ayaw daw mag-try ng mga Czech food. Kaya dito rin niya kami dinala. Pabor naman sa amin kasi malamang may kanin. Ang ganda. NOI, Noi Thai Restaurant. Thank you. Nai-order na pala ng Czech tourism yung pagkain namin. Sana hindi maanghang. Saka sana may kanin silang in-order. Pero siguro naman. We are at the Old Town Square. Sigan nyo, parang ako nasa storybook. Sabi, this is considered one of the most beautiful old town in Europe. Lord, ang ganda. All the people who were selling, they were paying sol. Oh, and this is the most elegant street in Prague, Paris Street. Oh, yeah. It's where the shopping is. Yes, like Jean Coubert. Oh, I like to go there. And everything is Art Nouveau, 1900 architect. On the left is the Jewish town. Oh, love, kailangan ko daw pumunta dyan. It's very interesting. Definitely a must visit for me. Bye! Bye. I wait for you in Prague Yes. to show you even more. Oh. Okay, all the history, art, and so on. Oh, okay. thank you so much. Ay, we are fine. Ay, sumabay sa flash. Finally home! Sobrang nakakapagod. Parang inikot namin yung buong Prague. Pero, hindi siya yung nakakapagod na nakakainis. Very interesting. Ang ganda kasi. Ang ganda talaga tumingin everywhere. As in. Hirap na hirap ako kanina kasi ang kailangan kong gawin vertical na video, diba? Para sa reel na ginagawa ko. Tapos gusto ko ipakita sa vlog. So, uulitin ko lahat ng sinabi ko sa horizontal. Usually, hindi ko yun ginagawa. Pero sobrang ganda. Gusto ko i-share dito din. Kasi yung verticals, mga snippets lang yun na maiiksi na i-voice over ko. Sobrang ganda. Gusto kong ipakita din dito sa vlog. Sabi ko pa naman sa sarili ko, simula umalis kami ng Pilipinas hanggang today, verticals lang, hindi ako mag-vlog para hindi ako mahirapan. Pero sobrang ganda kasi hindi ko napigilan, 'di ba? Kaya kahapon medyo nag-vlog din ako tsaka today. Kung may energy ka talaga, maiikot mo lahat in a day. Kaya kung yung packed na Eurotrip yung ginagawa nyo, kunwari 3 days lang dito sa Prague, kayang-kaya, sakto na. I think pinakamaganda is meron ka talagang tour
tour guide para mapuntahan mo talaga lahat. Hindi na sayang yung oras sa paghahanap sa maps, pag-research. Ayun, lakad ka lang ng lakad tapos sabihin na sa'yo yung history. Sobrang galing ni Miss Eva. So, ma-recommend ko talaga siya. Normally kami ni DTV, hindi kami fan ng mga tour guides or itinerary na ganyan. Pero ngayon, nag-enjoy talaga kami. Natuwa kami ni Miss Eva. She's so nice and bubbly. And ramdam na ramdam mo yung passion niya sa Prague. Nakakatuwa. And Italy. Parang ang sarap din niyang kasama sa Italy, no, love? Alam niya lahat ng mga Italian na niya. Ex-husband niya, Italian. Anyway, sobrang pagod namin. Pero, nakapag-primer ko kami. Kasi sabi ko kayo doon, daan kami ng Zara. Mag-shopping ako ng konting clothes. Kasi sobrang init today. Kakainis. Mga dala ko lahat, puro mga pang layers. Na pag tinanggal mo yung outer part, hindi na cute. Tapos kahapon pa namin nakikita yung mga paper bag ng Primark pero hindi namin siya nadadaanan. So, sinearch namin bago kami umuwi. And sobrang lapit lang dito sa hotel namin. We bought a few things. May tax refund. Di namin dala yung passport namin. Buti na lang, pwede ang picture ng passport. 11% ang tax refund dito sa Prague. A little haul. Binili ni DTV. Kakasabi lang niya na isang araw na gusto niya ng backpack na merong ganito for his luggage. And nakita niya kanina sakto sa Primark. I bought pantulog na pang mainit kasi ang dala ko puro pang malamig din. Dahil kasama namin si Kalia last week. Mickey Mouse siya ng Mickey Mouse. Bago umuwi, biglang, I want Mickey Mouse na. Umiyak na siya ng umiyak. Hanap kami ng anything na Mickey Mouse. Wala kaming nakita talaga. Tapos naghiwalay tuloy kami nang umiiyak siya. Kasi sabi niya, I want Mickey Mouse. Kasama din namin si Kuya nun eh. Every time nakakita kami ni Kuya ng Mickey Mouse ngayon eh, aalala namin si Kalia. So I made sure to buy her something na Mickey Mouse. Pajama sets. I like buying pasalubong sa aking mga inaanak sa Primark. Kasi lahat cute. Tas maraming characters. Tas mura. Sa men's section, I got a brown t-shirt. Meron kasi akong dalang brown trousers. So, I could wear something like this na co-ords. Si DTV ay bumili ng very nice na sweater na color. Siya naman, lahat ng baon niya dito ay t-shirt lang. So, bumili siya ng mga things na medyo iba-iba para maiba naman ang itsura niya sa pictures. Napilit ko rin siyang bumili ng button down para mahihiram ko. Gustong-gusto ko yung mga Primark na ganito. Yung binili niya last time, bet na bet ko. Dami ko pang gustong pabili sa kanya pero isa lang binili. This is so pretty. This one was on sale. Lang saya. Parang 40% off. Alam mo, gustong-gusto ko yung The Primark edit. Diba ang Zara kasi mostly parang mga classy outfits. Tapos may TRF na mas trendy. Ang Primark naman parang mostly trendy. Tapos may kapirasong area na classy. Yun yung the edit version nila. Doon magaganda yung mga pang mga titas. Ganyan. A beautiful white dress lang. May pocket. Oh my God. I love this. And I'm so happy because I got a trench coat na pinagalitan ako ni DTV pero inilaban ko. Ganda ng color. Chocolate brown trench coat. I always abang mga trench coat sa Primark kasi nga mura. Yung last year na punta namin sa London, dapat doon ako bibili. Nakwento ko na rin yun. Wala nang mga trench coat. Tapos ngayon, puro ganun na ulit yung laman kasi magta-trench coat season na. Kaya I made sure to buy it. It's so beautiful. Sana lumamig dito sa trip namin na to para magamit ko to. Medyo marami din pala kaming nabili na sa aming first shopping. Tomorrow, ang sabi sa akin nung taga-BDO, tinanong niya ako kahapon if I want to go to the outlet. Sabi ko, yes, of course. Pero hanggang today lang yung required nila for me to work. Ang bigay nila sa amin is the round-trip tickets, 3 nights accommodation dito sa very beautiful hotel, and 1-day Prague tour. Pero sabi, she will arrange our outlet trip tomorrow. Though, hindi niya ako binigyan ng final kung tuloy o hindi, paano, anong oras, susunduin ba kami, ganyan. So, I don't know kung tuloy bukas or what, but ngayon ay magpapahinga. Well, hindi pala ako pwede magpahinga. I need to edit. See you later or tomorrow. Bahala na. Hi guys, it's now the next day. It is already 2 o'clock. 2:30 na pala. Ngayon pa lang kami lumabas kasi nag-work ako buong umaga. Kailangan ko kasing gawin yung reel for ba't kami nandito. Hindi pa naman ako minamadali. Pero ang alam ko, kailangan siyang i-upload pag 3 days na ako dito o 4 days na ako. And gusto ko kasing magawa na siya kaagad or ma-edit ko na yung voice over habang fresh pa sa utak ko yung mga sinabi sa akin sa tour kahapon. Grabe, 4 na oras ko siyang ginawa. Actually, everyday ginagawa ko na yung videos. Parang kinakat-cut ko na. First day, yung flight namin, kinakat ko na siya noong unang gabi kahit pagod na ako. And then kahapon, midnight na ako natulog kagabi. Cut ko na nga yung videos from kahapon sa tour. Para today, focus ako sa voice over. So, 3 araw ko siyang ginawa. I'm just so grateful na finally tapos ko na. Kasi yun yung pinakamahirap kong gagawin na work na baon ko dito. At least,
tapos na siya. Sabi ko nga kay DTV, pag natapos ko na yon, feeling ko bakasyon na talaga. Though may konting mga works pa in between, syempre. Pero yun yung biggest chunk ng trabaho na kailangan kong gawin dito. So, sobrang saya ko. Hello. Hi. Yeah. Okay. So now, we're gonna have our late lunch dito sa Brazilian Steakhouse na thank you. Ni-recommend ng friend ko, Yummy. Taga-Germany siya eh. So, nirecommend niya sa akin to. Unlimited Brazilian Steakhouse. Yung favorite namin na kinakainan pag nasa States ka. Ito nung sinend niya sa akin. Sabi ko, sakto, gusto ko ding ipatry kay DTV yung ganun. Nakita niyo na to sa mga vlogs ko before. Ganun din siya. Wala silang a la carte, so may buffet. Kuha ka na dun ng anything you want. And then, pagka naka-green tong ganito mo sa table, lalapit sila para magbigay ng meat. Pag naka-ready sila lalapit. So, hanggat naka-green yan, lalapit sila ng lalapit with different kinds of meat. Siguro ito lang kakainin namin ngayong araw na. Ay, sabagay, nag-ano pala kami, breakfast buffet. 995 crowns per person. Thank you. Something more? How many kinds of meat are you gonna... 13? Have a lot of beef, duck as well, pork. Perfect. Thank you. Oh, okay. Thank you so much. Enjoy this. Thank you. French fries? Brazilian with herbs. Okay. Where are you from? Philippines. Thank you. Enjoy some more? I'm good, thank you. Let me try first. Enough? Enjoy? Thank you. Sarap nito. Brazilian ham. Masarap kasi yung labas yung lagi napupunta natin. Yung may char pa. Guys, do you like pork? Pork, yes. Thank you. Enjoy. Thank you. Oh, laki pa pala dito. Dinala kami dito sa baba kasi nakita na nagvi-video ako para daw i-video ko yung grill nila. Ang laki pa pala dito sa baba. This is where they grill everything. Kaya pala medyo matagal makarating sa taas. Akala ko ang liit lang at saka ang boring na restaurant sa taas. Dito pala sa baba, mas maganda yung vibe. Dapat magpa-reserve kayo, kami kasi walk-in. Naswertehan lang kami na may available. Thank you! Bye-bye! Hindi niya may explain in English na gusto niya akong bumaba dito para mag-video. So, tinranslate niya. So nice. Anyways, we're done. Yan o, ang ganda dito sa loob. Para kang nasa kuweba. Mas mafe-feel mo pala dito yung vibe na nasa magandang restaurant ka. Now, it is 4. Uwi na tayo. Beautiful day. It's time for us to walk around and magpababa nitong mga pinagkakain. Kailangan ko magpicture. Hapon na. Teka lang, magpipicture muna kami para matapos na yung trabaho ko today. Hello guys, hindi ako nag-vlog na. Ano bang huli namin vlog? After nung mag-lunch kami. Tapos diba sabi ko magpipicture ako. Pero hindi ako nakapag-picture dahil, bakit? Tinawag po siya ng kalikasan. May meeting kasi sa Senate here. Ayan o. Naminit ulo ko kasi sobrang init. Tapos kailangan ko nga mag-picture. Tapos itong taga-picture ko, kailangan magbanyo. Sabi ko, ba't di pa siya doon nag-CR sa kinainan namin? Tsaka lang daw niya na-feel. So, umuwi kami dito sa hotel. Medyo nakakapagod yung nilakad namin na pabalik. Tapos, babalik na naman para mag-take ng photo. So, haggard na ako. Sobrang init talaga. Sabi niya, dadalhin daw niya ako sa Primark para mawala yung init ng ulo ko. Mainit pa rin ang ulo ko. Sabi ko, kailangan magaling siya mag-picture para mawala yung init ng ulo ko. So, ginalingan naman niya. Buti na lang nasa gitna talaga tong hotel namin. Sabi ko, after ko mag-take ng mga photos for Modella, hanap na lang kami ng cafe. Gusto ko na lang mag-people watch and have Prosecco. Kaso wala din akong mahanap na perfect cafe na gusto ko yung vibe. So, we ended up just going home. Though, dami na rin naman naming nalakad. Pero pagod na pagod din talaga ako today kasi puyat ako, natulog ako midnight. And then nagising ako 5:30. Tapos I had to work. For me, nakaka-drain talaga ang voice over. Natapos ako magtrabaho, almost 2 o'clock na. And then naglakad kami to have lunch. Tapos sobrang init. Tapos kailangan ko mag-picture. Technically, today is a very tiring day for me. Pero last day na today. Hopefully, tomorrow will be a very chill na vacation kind of day na. Doon kahapon naman nag-enjoy talaga ako. Pagod na pagod lang physically pero sobrang enjoy kahapon. Sige, inumin na lang daw namin yung wine dito. Yung bigay sa amin nitong hotel. At dito na daw kami mag-people watch sa bintana namin. Habang nanonood siya ng flood control.
today we are finally on vacation. Sarap nagising ko today, 7:30 na sa wakas, hindi na yung mga 5 a.m. Ang aga din namin natulog kagabi. Ang lakas ng tama ng wine eh, yung tama na nakakaantok. Mga 9:30 lang tulog na ata ako. Perfect. I was well rested. Now, ang plano namin ay mag-jogging or maglakad kung ano man ang kayanin namin. Sa Charles Bridge. Sabado ngayon sigurado maraming tao. We're having breakfast. Na naglakad kami dito sa Charles Bridge nung nag-tour kami. Sobrang daming tao talaga. May nakita pa kaming mga kumares. Sabi ng tour guide namin, it's not normal. Damit. Sa taka kami ni Don. Baka may something. Kasi may mga cameras din na malalaki. Eh, nagmamadali lang yung tour guide namin kasi nga, ang daming tao, ang crowded. It's not normal daw. So, medyo malayo na kami. Biglang may air show. Ang ganda yung flag nila. Sayang, hindi namin nakita. Saktong-sakto sana nandito kami. Narinig na lang namin from afar. Tapos may nakita kaming konting usok. After that, laging lumalabas sa feed ko na may naganap na air show. Sayang, hindi namin nakita. Ganda. Okay, we are now out for lunch. It's now 12:41 and finally itatry na namin ang beef goulash sa famous Czech food. Parang beef pares. Sana masarap. May marami nagsisend sa akin ng mga restaurant to try. Thank you so much sa Instagram. Pero kami kasi ni DTV kapag nagta-travel kami, kung anong madaanan, yun na lang. Medyo tamad kami na dadayo sa kung saan para kumain. Gusto namin yung habang naglalakad, tapos meron kami magustuhan or matakaman, doon kami magta-try. Sana masarap dito, pero mukha namang masarap. Thank you so much. Laki pala, no? Thank you. Ganyan ba? Alam mo, masarap yung tinapay. Ribs. Masaya ako kasi normal food siya, hindi yung mga kakaiba na yan. Is everything right? Very good. Thank you. Meron silang binibigay after kumain. Oh, may tang. Sarap. Pantanggal umay siguro. Pambis. Parang gamot actually, na parang alak. Yeah, alak yan. Tsaka mainit sa ganito. Makagod. Now, I'm excited to go look for gelato. Nung isang araw ko ba gusto mag-gelato pa naglalakad ko. Now is the time.
Ikot-ikot lang kami kanina dun sa shopping area. Hindi ako masyadong sure, pero parang ang mahal ng luxury shopping. Don't quote me on that, hindi ako masyadong sure. Pero, ang laki ng tax refund. Bottega, 15% ang tax refund. Yung mga Ralph Lauren, Longchamp, 11%. Lakad-lakad lang kami dun, pero grabe ang init talaga. Nakakapagod. Tapos medyo madami na yung tao dahil weekend na. Nakatambay na lang kami here sa cafe. Kanina pa ako naghahanap ng gelato. Lagi kami may nakikita pagka hindi naghahanap. Ngayon na naghahanap ako, wala akong mahanap. Puro mga yung chimney cone kasi. Masarap naman yung ice cream ng chimney cone, pero ayoko kasi ng chimney cone. Tumambay na lang kami dito sa cafe. Serna Madonna. Isang araw pa namin ito nakikita. Si Don nagbe-beer na yan. Tambay lang kami here to people watch. Bumili lang ako ng ice cream, hanggang ngayon wala pa. Bumili pala ng pasta si DTV. Ayun lang. Plato na may konting pasta. Ang laki. Ito ice cream ko pala. Oh. May mga fruits pala. Ice cream lang ang gusto ko eh. Ngasim. Iniwasan ko nga yung sorbet kasi ayoko ng ngasim. Napaka-ilap naman sa akin ng masarap na ice cream today. Kaya pa ako masarap. Pati yung pulpas ang asim. Alam mo, na-realize ko, hindi yata yung order ko. Kain naman ako agad ng kain. Ang tagal kasi ng serving, so nakalimutan ko na yung order ko. Re-ordered Okay. the right ice cream. Would you like Okay. to leave it? Or No, thank you. I want the sweet one. Sana naman dumating na kaagad ang totoong ice cream ko at sana masarap na talaga. Siguro naman din ako i-fail ng pistachio. Another thing I want to tell you guys about Prague. Sobrang ganda niya, di ba? Except for napakadami nagyoyosi. Kagaya kanina na nagjo-jogging kami. Hingal na hingal ka. Tapos every 15 seconds siguro may madadaanan kang nagyoyosi. Tapos ngayon sa inuupuan namin, may mother dito sa tapat ko. 15 minutes na kami nakaupo dito, hindi siya tumigil magyosi. As in tuloy-tuloy, pinapanood namin ito. Pagkatapos niyang patayin, mag-isindi siya ng bago. So, ang sakit niya sa ulo kung hindi ka sanay sa second hand smoke. Ang dami nagyoyosi dito. Kahit saan. Kain tayo ng plato na may konting pasta. Ayan, ito yung order ko. O, diba? Siguro naman, masarap na to. Pistachio caramel kineso. Ano ba tong dahon na to? Ay, tika mo, love, yung fruit na kinain mo kanina, pero may dahon pa siya. Sarap. I'm so happy. Ang sarap. Buti na lang na-realize ko na hindi yun yung order ko. Now, this is so good. It is now. Ayan ikaw. Ano Ay, yan? tinda mo. Sana. Joker talaga si Don the Builder. Tindahan ko daw yun. Ikaw mamaya dun sa pipi. Intindahan mo yung pipi. Oras na ba? 6 o'clock na. Umuwi kami kanina after doon sa cafe kasi matanda na yung kasama ko. Kailangan daw niya mag-siesta. So now, we're just walking. Walking again. Kasi lately, umuwi na kami pagka gabi na. Halos di nga kami nagdi-dinner kasi pagod na kami buong araw. Tapos di na namin naabutan na gabi kasi 7 p.m. pa dumidilim. Pero ngayon sabi ni DTV, uwi na lang kami for his siesta para makapagtambay kami dito sa labas hanggang gabi. Para makita namin yung night vibe. Maglalakad kami ngayon towards doon sa Old Town tsaka sa Charles Bridge. Nauwi kami dito sa grocery. Nakita namin may Tesco pala. Mas masarap yung mga tinapay dito eh. Pero iba yung name namin ma-translate so hindi ko sure kung ito ba yung favorite ko. May chocolate sa loob na parang mint donut. Tinry ko na lang muna. Isang araw pa ako nagpapabili ng flowers kay DTV. Binalan na niya ako. You're so pretty. Ganda din ito. But it's too big. Actually maganda na yung maliit, love. Bibili niya sa akin is fresh for 3 weeks daw. Baka may uwi ko pa ng Pilipinas. Bila parang ulo mo ang shiny. Tuhang nga ata. Yun nga, pumayat. Mas maganda tong Tesco kaysa dun sa Bila. Mas maraming options. So, ngayon lang namin nakita. Nakatago kasi. Buti na lang may ganitong maliliit. For my strawberries. Albay na lang madami. Para every time I see strawberries, may Nutella na ako. Isang araw pa kami naghahanap ng sabong panlaba na yung hindi masyadong malalaki. Favorite ko tong brand na to nung nasa Dubai ako eh. Kasi we are gonna do our laundry pagdating namin ng Budapest. This is my most favorite tuna in Europe. Well, na-discover ko din siya nung nasa Dubai ako. Favorite na favorite ko to, tsaka kanin and egg. So mag-uuwi ako niyan. Pero sa Vienna na ako bibili para hindi namin bit-bit sa mga sunod na locations. Finally, getting dark. Nabubuksan na yung mga ilaw. Ayan, napakadaming tao.
guys, it's our 5th day na dito. Wala na kaming breakfast. Sabi, sobra na daw kami. Hindi na binigyan ng breakfast yung last 2 days namin. Bumaba kami DTV kanina para mag-breakfast. So, room 207. Buti na lang yung usher. Sabi niya, do you know it's not included in your room? Buti na lang sinabi niya. Kasi kung hindi, baka tuloy-tuloy kami. Tapos charge kami. Ngayon, nandito lang kami sa cafe sa mismong baba din ng hotel. We just bought coffee. Kasi hindi mo kami nagbe-breakfast. May baon akong tinapay. Yung binili ko kahapon sa grocery. So, I'll have this and coffee. Ang sarap sana with egg, ano? Mag-early lunch na lang kami or something later. So, today's agenda is actually wala na kaming magawa. Naikot na namin, as in kahapon, ilang beses nga kaming umuwi dito. Dahil napapagod kami in between, so uuwi kami. Feeling namin, naikot na namin lahat ng pwedeng makita na walkable. Lakad lang kami ng lakad, tapos eventually makita namin, ay, gaya na tayo dito, gaya na tayo dito. So, I think super okay na talaga yung 3 days para makita mo lahat ng mga must-see. Oo nga, kung masipag ka maglakad. Yeah, depende sa age. Si Don umuwi after meals, mag-CR, tapos uuwi para mag-nap. Tapos di kami maagang lumalabas, tapos maaga kami umuwi. Pero kung pressed kayo sa time, kasya talaga siya sa 2 days or 3 days para naman may konting pahinga. Kami 6 days. Kasi yun nga, may mga work ako in between. Thank you! Aesthetic coffee. Both latte with oat milk, pero ito with salted caramel syrup, ito with vanilla syrup. At ang baon kong tinapay. Hindi na nakaka-aesthetic. Kalimutan ko kung ano yung sinasabi ko. Ang ganda ng view pala natin dito. Anyway, kahapon, dumaan kami sa luxury stores to check also if meron akong gusto. Parang akong maisip kasi na gusto ko. Meron akong gusto pala yung Dior. Pero parang hindi ko pa siya deserve. Ewan ko, hindi ko alam. Ewan ko kasi nakikinig si DTV. But yung Dior, nasa ano ko talaga siya, list ko talaga siya. Meron kasi nung nasa Australia kami, kaso wala akong pera nun. Kung meron dito, well, we'll see. Kasi nagpahanap ako dun sa designer award, nung Dior na yun. Nung nandito siya, pero wala. Tapos nakita ko sa Australia, ito sarap. Pero wala na akong pera nun dahil nakabili na akong botega. Ngayon, kung may Dior dito, hindi ko alam. We'll see. Ngayon, meron kong nagpabili sa akin isang Longchamp tsaka isang Dior na chinelas na sure na. Yun, bibiliin namin ngayon. And then sabi ko kayo doon, sana today makapag-museum kami. Kasi wala naman na kaming gagawin. So mag-museum na lang kami. Kaya ang daming museums dito. Yun ang agenda today. Last day na namin ngayon. Bukas, 10 a.m. Susunduin na kami nung binok namin na car. Transfer to Budapest. Pero 7 hours yun. So, nag-add ako ng stopovers. Dalawa. Dito yung Dior. Kaya nga eh.
Dito na kami sa Old Town Square. Malapit kasi dito yung shopping. 11 o'clock pa mag-open. Sabi ko kay DTV, magabang na lang kami dito ulit sa clock. Ito kasi astronomical clock. Every hour siyang umaandar. Kahapon, sumakto din kaming napadaan dito. Aandar na siya. Ang dami ng tao. Hindi namin siya na-appreciate kasi ang layo namin. Now, mag-aabang ulit tayo. Para sakto, pag 11 siya, open na yung shops. Ito na kami, sobrang lapit. Para makita natin talaga anong magaganap. May mga lumalabas dun sa bintana eh. Mga 6 minutes before it starts. Nakita niyo na. Sana na-appreciate nyo. Kahapon may narinig ako, sabi niya, feeling ko na prank lang ako. Yung mga iba kasi, pumipila lang sila dito kasi ang daming tao, nag-stay sila, hindi naman nila alam kung anong mangyayari. Basta lang din tumitigil kasi nakatigil lahat ng tao. Tapos kapag nangyayari na parang, yun na yun. Eh kami alam namin kasi sinabi sa amin ni Miss Eva, bukas na ang shop, let's go shopping. Hi, are you open? No, open 12. 12, everything? Okay, thank you. Ano ba yan? Mali. 12 pa pala open. Mag-isang museum muna tayo. What do you think? Let's go. Nakalagay 11 sa door eh. Pero 12 daw. Gusto niya doon mag-Madame Tussauds. Kasi nakita niya si Bruce Willis. First time niyang papasok doon. First time ko nakapasok. Long time ago. High school pa lang ata ako. Tapos hindi na kami umulit. Oh, let's see. Sinong mga nandun. Ay, ang cute naman ito. It's a train. Sakto, ito yung gusto kong isang puntahan. 14 euros if you want Madame Tussauds. Pag both, 16 lang. So we'll get this. They're like 35 to 40 minutes. Thank you so much. So yeah, pwede mo daw siya gamitin for the next 5 days. Pag naano mo na ata dyan mo. And pwede mag-video. Sasama kayo. This is cute. Medieval Prague. Ba't ganun? Ba't nakakatakot? Wala ba ibang tao? Kayo lang? Ano pa lang to, love? Yung Medieval Prague. Sahin mo sino sila. Ito si Charles IV. Ba't ganun nakakatakot? Nakakalungkot. White lady pala kasi yan. Hello. Parang dito pa lang sa natatakot na ako. Paano pa doon sa torture? Ano yan? Wala bang biglang gagalaw dito? Wala naman siguro. Nakakatawa kasi pawis na pawis ako sa takot. Ito ata yung mga alchemist. Liit naman yan, nakakatakot. Hindi mo ko iwan. Nagpunta sa museum, parang patakot mo. Yan, hindi na nakakatakot dito. Ay, binatawag ka ng presidente. Ano masasabi mo, Mr. Contractor? Yung mababaw, papalalamin na. Ba't may nagsasalita dito? Kanina, wala naman palang tao. Ay, meron pala. Ay, pala si Franz Kafka. Yung umiikot na ulo. Dalai Lama. Saan si Posh Spice? Lady Gaga. Ay, Justin Bieber ba to? Bakit naman yung kay Justin? Okay, tapos na kami doon. Mabilis lang. Maliit lang pala siya. It's just 11:30. Plano namin itong isa, yung Museum of Torture. Medyo kinakabahan tuloy ako. Sana hindi scary. Okay, let's go inside. Ang creepy. Gothic caves downstairs. Ayan, 8 euros kapag dito lang kayo. Oh, nakakatakot. Tignan mo. Wala po ako iwan na. Yung mga sound. Uy. Ay, may tao, okay. Gamit lang naman pala. Grabe, basahin natin. The Road to Torture. Oh my God. The Chastity Belt. Ba't ang dilim? What the heck? May sinusunog. Lo, ito anong ilaw? Oo nga. Diyos ko, kung gulat ko. Nakapraning. Gulat ka. Baliw. Ano yan? Tingnan mo kung nakaupo ka dyan habang sinusunog puwet mo. Yan pala yung parang nililiyaban ng puwet mo. Literal. Ito, oh, gabi, lalagay ka sa loob niyan. What the heck? Tusok-tusok siya sa loob. Ano yan? Oh, Diyos ko. Grabe naman to. Yan pala yung pagkagagarotihin ka. Ayun o. The garote.
Ikaw, anong ginagawa sa inyo dyan? So scary. May daga pa. Laki. Oh my God. Napabanat ka. Pilates lang. Painitan ka. Sauna lang yan ngayon eh. Sorry sa mga nanonood kung may bata. Gabay ng magulang ay kailangan. Late ko na nasabi. Dapat daw gawin sa mga politiko ngayon at contractor, sabi ni Don the Builder, para daw tumino. Oh, Diyos ko. Oo nga, dyan siya ginawa. Pa-torture din yung exit nila. Paano ba lalabas? Lalabasin nyo kami. Lalabay na, takabilang side, di ba? Paano lumabas? Ay, yun pala. Yun nga, torture, anong... Diyos ko. It's so creepy. Nasa ibang dimension na tayo. Ha? Alam mo, yung feel... Ay, ang ganda naman. Biglang ang calm paglabas mo. Oo nga. Naisip mo yan? Maganda. Picturean daw muna ako ni DTV. Grabe yung feeling sa loob. Alam mo yung parang nakakapagod. Naka-guard ako lagi. Anytime tatakbo ako. Ganun yung feeling sa loob. Tapos ang bigat. Pero very interesting. Mahilig kasi kami manood ni DTV ng mga crime scenes tsaka yung mga ganyang documentaries. Oh, it's already 12 o'clock. Sakto. Totoo, shopping na para mawala yung feeling ng naaalala ko. Parang torture room din tuloy yung paningin ko. May mga pinapacheck sa akin ng mga kumares. Tapos may bibili na ako. Tapos kain muna tayo. Sakto, lunch na. Okay, we're out here again. Ang ganda ng background. Perfect yung weather kapag ka nasa shade ka. Pero as soon as matapat ka sa araw, grabe init. Ang sakit sa balat. We are done shopping. Na-check ko na lahat ng pinapacheck sa akin. Hindi na ako nakapag-vlog kasi gutom na kami. So, minamadali kong matapos lahat. Tapos, ang dami na namang nag-message sa akin na how much. Chinek ko lang lahat ng mga kaya kong i-check. Finally, nung isang araw pa namin gusto ni Don mag alfresco dining na Italian. Lagi kami hindi makahanap ng perfect. Yung ganito, yung masarap tambayan. Lagi kami nakakahanap kapag tapos na kaming kumain. We're just gonna have lunch here and then after Primark or Zara to go shop for clothes. Kasi mainit talaga. Ngayon nga, naka-long sleeve siya. Sa Budapest bukas, mainit pa rin. You really need to buy at least shorts, tsinelas. Ayoko man, kasi nga, ang dami kong bagong ganun sa Pilipinas. Ang dami kong bagong damit, but wala eh. Ang dami kong magagandang linen na sets na kailangan kong picturean eh for a certain brand. Ba yan? Dapat tinala ko na lang. Ang gaganda pa naman. Yellow, white. Kung ngayon lang naman kami nag-fail sa packing. Okay, our food is here. We have carbonara na mukhang malungkot. Bread, quattro formaggi, and tomahawk. Bon appetit! This one is good. Ay, naman na naman mainit. Dessert, tiramisu, and ice cream. Yung iba namin kinain, hindi naman siya 100% napakasarap. Sakto lang. Yung pasta hindi masarap. Siguro naman ito, masarap na masarap. Alam mo, mas masarap pa yung dun sa Hotel Celeste. Mas masarap pa yun, no? Masarap naman itong tiramisu, pero mas masarap yun. Yun sa Le Fou. Sarap ng tiramisu dun. Huli atang vlog is kumakain kami. After namin kumain, bumalik lang kami sa luxury area. May mga binili lang ako ulit. After that, we went clothes shopping na. Hindi na ako nakapag-vlog kasi ang hirap. Nagpunta kaming Zara. Hahanap sana ako ng nice sandals or chinelas. Pero mostly pang fall na ang collection. Puro mga boots na, jacket, cardigans, ganun. So wala na ako nabili dun. Kaya we went back to Primark na lang and dun medyo madami kaming nabili. Si DTV nabili ng mga t-shirt. Tapos ako, nakabili na ako ng mga outfits ko sa mga susunod na araw. And then, umuwi kami para iuwi yung mga gamit na yun. Tapos, nanood ng konti ng news kung ano nangyari sa rally kanina. Day sa Sunday, ngayon yung people power. And then now, it is 6 o'clock. Lumabas na kami ulit. May mga pa kasi kami. Check crown, 800 pa. I'm trying to look for garnet jewelry as my Prague souvenir and my token for this first big work trip namin international. If you have right to get the tax, this is come with a certificate garnet, 14 karat gold. This is combined 14 karat. This is size 7. Ang ganda nito.
Like the size you can do also. Is that a diamond? This is small diamond. So this is expensive. How much is this? It's not expensive. And this is 14K gold, no? 14K. So after the tax, 1,109. Where are you from? Philippines. Philippines. Yeah. First time in Prague? First time in Prague. That's why I want to buy something from Prague, yeah. This is nice. 13,200 check. Ito ako bibili ngayon because bibigyan niya ako ng discount. So if you guys also want to buy garnet jewelry, visit Vili Jewelry and look for, what's your name, sir? My name is Jimmy. Jimmy? Yeah. Yes, he will Nice give to you meet you. discount. Discount for the Filipinos, yeah? Ah. So may tax refund na, tapos yun nga. Bibigay pa siya ng discount. I'm so happy. So this is what I'm gonna get. Saktong-sakto kasi it's my size 6. This is in the Old Town, right? Karlova 23. O, ilalagay ko na lang in the screen. All the tourists that's coming in this street, it's not possible to Yeah, to see miss this it. street. Yeah. Bibili din si Don the Builder. Makakahiram ako. Ito, ayun. Parang hindi bagay sa kwintas ko yun. Ayaw mo yan. Gusto mo this one or this one? Asan nga ba yung necklace mo? Hindi mo kasi dinala. The guarantee for the 14 karat gold, from this date you have 2 years guarantee. If something happened to this stone, if you lose the stone, you can send by the post here and you get new one. Actually it's guarantee from the factory. And this is the This is the certificate. certificate for the stone, for the garnet. It's all information about garnet you have here. Okay. Yeah, it's the same. What time do you close? Everything is closed. Ah, okay. Ayan, love. Ang ganda. The multi-white color is really very unique because even one stone it's not The same. There's no two So, stones the it's- same. Check mo nga yun, love. What do you think about that? Is it too girly or no? It's for men also. Ah, okay. Let me... It's really sexy. Oh, okay. Can he check? Oh, so I can borrow? You can wear it together sometimes. And you have some. Yeah, right? We can share. Yeah. Oh my god, that's so beautiful. I like that color. It's so shiny. Ay, ang ganda, love. This. It's so nice. Ay, ang ganda. Malayo pa lang kumikinang-kinang na. It is beautiful. It is so It's very nice beautiful. person. What's the magic number? I'll check the magic number. Thank you. Very much. Bye bye. Thank you. Thank you. Yes, definitely. So much. Yeah, hopefully. Bye-bye. Yay! Garnet lang ang pakay ko, pati si DTV ay bumili ng Moldavite. I'm so happy. Ang bait nila. At saka, bigay ng ay, ang dami na naman. Babae naman ngayon. Pinakita ko ba sa inyo? Ayan siya, nasa corner. Bili kayo sa Vili. Alam mo, nakakatawa yung mga na-encounter ko dito na, si Miss Eva. Please, sa kanya kayo mag-book ng tour. Tapos kung mahilig din kayo sa jewelry, bili kayo sa Vili. Sobrang bait nila, nakakatawa. At saka, ang ganda ng jewelry nila. Pati si DTV, tingnan nyo nga napabili. So now, we need to buy something for the house or like a souvenir. Prague old time. Okay, we are back home. Bumili na lang kami ng Asian food. May nadaanan kaming food hall, so... na lang kami bumili. Fried rice. Sarap. And tom yum. Yeah. Lagi ako nag-hope may madaanan kami. Tapos kanina, sakto. As in, sobrang lapit lang dito sa hotel namin. Meron pala. Daanan namin kasi may bagong way kami dinaanan. Hindi namin alam paano siya nagwo-work. Ayan, yung una, hindi pa kami ready, nag-flash na. Tapos akala namin tapos na. Wala na, tumayo na. 5 euros. Haggard na haggard pa ako. Sana may makita pa ulit kami sa adult. Yung handa na kami. Good morning, guys. It's our last day here in Prague. Hindi pa nakalak yun. I-end ko na yung vlog. That pala in-end ko na kahapon. Para isang buong vlog tong Prague. It's 9 a.m. Mag-check out na kami kasi 10 a.m. dadating yung aming private transfer going to Budapest. Pero dadaan kami ng 2 stopovers which is still in Czech. UNESCO heritage site siya, yung Kutná Hora. And then dadaan kami ng another country which is Bratislava in Slovakia before we arrive Budapest. So, lalay ko na yun sa next vlog. Thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed our Prague trip. See you on the next vlog.